Hello, what's up mga ka-hunter? So muli tayo naman ay pinadalhan ng ating ka-hunter na isang video patungkol sa kanyang site. At ito panoorin natin mga ka-hunter. Muli nga pala, shoutout sa mga bagong subscribers namin. At sa mga may site dyan na gustong ipa-reading, ipatingin, magpadala lang kayo ng video at pag-usapan natin dito sa ating YouTube channel. Ito nga mga ka-hunter, yung pinadala ng ating ka-hunter na video na kung saan pinakita niya dito yung mga bato na nakapaikot. Yan, isa-isa niyang pinakita yung mga bato na pinaikot ng pabilog sa kanyang area. At ito naman, pinakita niya yung bato na kung saan may simbolo, may mga triangulation na position at saka may dinikit na arrow. Ayon sa kanya, ito ay isang arrow na nakaturo papunta sa center. At base din naman sa aming mga experience sa mga site na kung saan may marka or sign na mga bato na pinaikot o ginawang circle, yung punteriya natin dyan mga ka-hunter ay sa mismong gitna, doon ka maghukay. Ngayon nilagyan ng kinumpas ng ating ka-hunter. Ayan, kung makikita natin yung east niya, doon naman kung saan yung tinuturo ng arrow ay doon din yung east side mga ka-hunter. So tumutumbok sa gitna. So madalas naman mga ka-hunter sa mga treasure site, ang kadalasang base din to sa experience namin, ang kadalasang entrance talaga ay nasa east talaga. East or northeast madalas mga ka-hunter. At kung makikita nyo rin sa kumpas kanina mga ka-hunter kung saan nakaturo yung north. Yung north mga ka-hunter ay tingnan niyo sa gitna. Sa gitna tumutumbok yung north. So possible yung digging talaga natin ay nasa center nito mga ka-hunter, nasa gitna. Tingnan nyo mga ka-hunter, oh. Bumalik yung north dun sa sign na may arrow kanina. Tapos yung east naman yung nasa gitna kung saan tinuro kanina yung east bilang isang entrance mga ka-hunter. Pero mga ka-hunter, pag ako gumagamit ng compass mga ka-hunter, ang ginagawa ko, talagang pinapatong ko talaga dun sa mother marker or sa mother code or yung bench marker natin. Diyan ko talaga pinapatong mga ka-hunter. At isang paalala nga pala sa mga kapwa ko treasure hunter, yung mga bench marker dapat na pagpatungan natin ng ating mga kumpas ay talaga yung malalaking bato talaga na kung saan doon nakalagay yung mga marka. Kasi yun talaga ang reference natin mga ka-hunter, yung hindi nabubuwal mga ka-hunter, yung malalaking bato talaga. At saka yung fulcrum point talaga natin mga ka-hunter ay dapat talaga naka-steady lang, naka-standby. Kumbaga naka-standby lang talaga siya. So isang uri mga ka-hunter ng technique dyan para maging standby yung compass natin ay ipapatong mo talaga doon sa reference mga ka-hunter, doon sa reference stone or yung tinatawag namin noon na bench marker or mother code mga ka-hunter. So yun yung style ko pag ako naman ang nagkukumpas sa mga sign mga ka-hunter. Talagang pinapatong ko lang talaga yan. So ito yung ka-hunter natin, may mga sign siyang kinukumpasan. Pero kahit wala ako sa area, so natutukoy ko naman kaagad. Natutukoy natin kung saan yung possible digging nito. Kasi base sa marka na nakapaikot yung 10 bato, talagang ginawang circle dyan sa area na yan, ay isang palatandaan na po yan na nasa center tayo maghukay mga ka-hunter. Ayan, sinukat niya pa itong nagsilbing reference marker niya kung gaano kahaba. Medyo may idea na rin naman tong ka-hunter natin na nagpapatulong. Yun nga lang, kailangan ng talaga ng more train pa at para ma-identify kung alin ba talaga dyan yung saktong sign or hindi mga ka-hunter. Kaya salamat mga ka-hunter, good luck.
at naway may natutunan kayo sa ating ano ngayon, mga ka-hunter, sa ating pwede kayo magpadala sa ating YouTube channel, mga ka-hunter. God bless, mga ka-hunter. Good luck.